Magandang araw po sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman po ng reaction tungkol po dito sa sa naging mainit na usapan tungkol po sa Kalinga po sa Rochelle community. So, ayan na nga guys, no? Since this is the last day na magbibigay ng reaction, may mga nagre-request na ano daw ba po ang aking reaction. So, ayan guys, for the last day. No? So, ayan guys, no? Challenge accepted ni Dodong Ruel ang paghihiwalay ng Rochelle community dito sa Kalingap, no? So, napakalaking responsibilidad po ito, no? Isang napakalaking challenge din to kay Dodong Ruel kung paano niya pamunuan ang Rochelle community, no? So, ayun nga guys, no, may mga although na humiwalay na rin yung Rochelle community dito sa Kalingap, but then sabi ko nga family is family at the end of the day. Sila pa din naman yung mag-uusap, sila pa din naman yung nagkakaintindihan, di ba? And blood is thicker than water, no? So ayan na nga guys, although na challenge accepted ni Dodong Ruel itong paghihiwalay ng Rochelle community, hindi rin po maialis na naandyan pa din yung supervision ng kanyang tito, which is yung founder ng Kalingap, di ba? And kung naalala nyo guys, may nasabi si Kuya Bal sa live niya na subukan lang daw muna ni Dodong Ruel, no? Kung kaya niya, no? Ang pamunuan ang Rochelle community. So, sa pagkakaintindi ko, although na challenge accepted na ito ni Dodong Ruel, but then, under probation period pa din po si Dodong Ruel, no? Kasi sa pagkakaintindi ko, subukan lang muna. Yung word na subukan ay may tendency na kasi nung una pa lang na sinabi na ihiwalay na ang Rochelle, nagsabi po si Dodong Ruel na parang hindi niya kaya, no, na ayaw niya umalis sa Kalingap kasi parang hindi pa niya kayang tawag dito, i-lead, no? Hindi pa niya kaya yung maging isang leader sa community, di ba? So, narinig ko doon sa live na subukan lang daw muna ni Dodong Ruel kung kaya niya. So, ibig sabihin, under probation period pa si Dodong Ruel, no? Na if ever dumating yung time na sabihin ni Dodong Ruel na hindi ko pa kaya talaga pamunuan yung Rochelle community, eh, ibig sabihin, eh, babalik sa Kalingap, di ba? So, ayan lang, no? I don't know guys sa inyo kung ano yung pagkakaintindi nyo, pero ako yung kasi narinig ko, subukan daw muna. So, para sa akin, under probation period pa siya, no? Kung baga parang inoobserbaran pa muna siya ni Kuya Bal kung kakayanin ba niya na pamunuan ng Rochelle community. And regarding doon sa probation period, kaya pala na sabi ni Kuya Bal, walang reactor, no? Walang reactor, at the same time bawal din po siyang reaksyonan ng Kalingap reactors, no? So ibig sabihin talagang under probation talaga siya guys, kasi oobserbaran talaga siya kung kaya niyang pamunuan, kasi no reactors ay hindi pwedeng reaksyonan. Ibig sabihin walang promotion, kasi ang trabaho ng reactors is to promote, di ba? Is to promote at bigyan ng exposure yung taong binibigyan mo ng reaction, no? Like for example, kung reactor ka ng Rochelle, i-reactionan mo yung ginagawa nila, especially ang pagiging charity vlogger, di ba? So, ipopromote mo yan, di ba? Para marami ang makakapanood, marami ang nakakaalam na nagbibigay sila ng tulong, di ba? At least, marami pa ang makakaalam na nagcha-charity sila, so marami pa ang tawag dito, kung baga magkakaroon ng exposure na marami makakita na ay tumutulong sila, so magbibigay, kung baga magkaka-gain ka ng sponsorship. Pero dahil sa sinabi ni Kuya Bal na walang reactors ang Rochelle, hindi pwedeng reaksyonan ng Kalingap, so totally walang promotion. So ang mangyayari dito, since
hiwalay ang Rochelle sa Kalingap, but then the way na pinapakinggan ko yung live ni Kuya Bal, parang si Kuya Bal pa rin ang nagdi-decide, or hindi natin sabihin na hindi nagdi-decide, pero si Kuya Bal pa rin ang nag-a-advise kay Dudong Ruel kung sino yung makakasama niya, kung sino yung pwede niyang pumasok sa Rochelle community, di ba? So ang Ru Boys nandyan pa din, which is maganda naman, nakikita naman natin guys ang kanilang samahan na talaga namang nakakatulong sila kay Dudong Ruel, no? Talaga namang agapay sila dyan kay Dudong Ruel, no? Pero may mga ibang reactors na hindi nawala na kasi bawal na ang reactors. Kahit si Daddy Donut hindi na rin hindi siya belong sa Rochelle. So sabi ni Daddy Donut, re-reaction na niya yung sarili niya, no? So ganito din guys ang mangyayari ngayon sa Rochelle, no? Since walang reactor, so vlog nila, reaction nila, no? So sila yung kasama ni Dudong Ruel sa pag-vlog, sa pagcha-charity. Sila lang din po ang magre-reaction sa sarili nila kasi bawal daw reactionan, di ba? So yan yung nangyayari, no? Yan yung analyzation ko, no? Na sa ngayon, yes, challenge accepted ni Dudong Ruel, di ba? Siya yung mamuno. Siya, walang ibang pwedeng mamuno sa Rochelle kundi si Dudong Ruel. But then, totally wala pong promotion. Yes, sabihin man ng ibang mga taga-Kalingap na andyan pa din kami sa iyo, so suporta kami. But then, silent supporters lang ang mangyayari dyan kasi nga, hindi pwedeng pag-usapan, no? So, try lang daw muna, subukan lang daw muna kung kakayanin ni Dudong Ruel na pamunuan. So, di ba guys, no? He is under probation period, no? Kung kakayanin niya without the help or without the promotion and without the tawag dito guys, as in, laki ng parte ng mga reactors no? Lalo na kung reactors na nabilong ka talaga dyan sa community, no? Not only sa mga iba kasi nga mga reactors na hindi talaga kasama dyan sa community, ay may tendency na yung maging reaction nila is either positive or negative. Pero kung reactors talaga ng Rochelle, di ba, mostly talaga ang maging reaction dyan positive, and at the same time defender, no? Magde-defend doon sa bashers, di ba? So wala yon, totally walang reactors, no? So yun nga ang sabi ko guys, vlog nila, reaction nila, no? At saka hindi porket sabihin mo walang reactor, wala kang makukuhang mga negative na mga feedback or negative na reaction, kasi once na magla-live sila, as long as naka-public yung comment section nila, dyan pa rin papasok yung mga reaction, no? Reaction ng bawat viewers, di ba? Yung mga viewers kasi guys, makonsider mo rin as reactors yun kasi naglalabas din sila ng mga kanya-kanyang opinion at naglalabas din sila ng kanilang tawag dito, ng reaction based sa mga pinapanood nila. So, ayan lang guys, no? Ako naman, para sa akin, hindi naman kailangan na i-try pa ni Dudong Ruel. Hindi naman kailangan na subukan pa niya kasi subok na, no? Actually tested and proven na kaya ni Dudong mamuno sa kanyang community kasi hindi lang naman po ngayon lang siya, no? Ngayon lang siya ihiwalay sa Kalingap. Ako napapansin ko naman kasi na dati, kahit na under sa Kalingap pa ang Rochelle, pinamamunuanan niya, no? Sabi ko nga, 'di ba, ang support system ng Rochelle community, talagang masasabi mong matibay na talaga yung pundasyon nila kasi nakikita ko yung pagtutulungan, pagsusuporta at pagmamahalan. Hindi lang supporters kundi mula supporters hanggang sa mga reactors hanggang sa mga sponsors, no? So para sa akin, hindi na kailangan na obserbaran or itry pa ni Dudong Ruel kasi kayang-kaya niya, di ba? Kailangan lang ni Dudong Ruel ng buong tiwala sa sarili, di ba? Siguro minsan naku-curious pa siya, no? Or kaya na-confuse pa siya sa kanyang abilidad, no? Pero sa mga viewers, di ba? Kahit naman siguro mga sponsors, di ba? Hindi si Dudong Ruel pagkakatiwalaan, di ba? Kung nakikita nila na hindi naman maganda yung
yung feedback ng kanyang mga ginagawa, no? So nakita natin very consistent sa doon sa kanyang pagcha-charity. At the same time, very transparent, no? Wala pong naging money issue ang Rochelle community pagdating po kay Dodong Ruel at kay Langga Rachel, di ba? So ayan lang, no? Hindi na kailangan na ano pa, i-try pa, no? So kung kung i-analyze ko kasi yung sinasabing subukan muna, napapaisip ako na he's under probation period, may tendency na pag hindi pala satisfied si Kuya Bal dito sa pamumuno ni Dodong Ruel, ay may tendency na, di ba, babalik sa Kalingap, no? Yun lang yung naisip ko, guys, no? Kaya no, although na nakahiwalay yung Rochelle sa Kalinga, pero sa nakikita ko nandyan pa din naman si Kuya Bal na ano tawag dito, nagko-contribute, no, doon sa mga, kasi iisipin mo pag humiwalay ng Rochelle sa Kalingap, sana magkakaroon na sila ng sarili nilang rules, di ba? Sila na talaga yung magdi-decide, kaya nga sabi hiniwalay, di ba? Pero sa nakita natin ngayon, si Kuya Bal pa ang nagsasabi na kung sino hindi pwede, maganito. Kumbaga may restriction, no? May restriction pa rin under sa Kalingap, di ba? So ayan lang, guys, hope and pray, no? Hope and pray na maging positive yung magiging resulta ng paghihiwalay ng Rochelle dito sa Kalingap, and I hope na doon sa mga supporters tuloy-tuloy pa rin yung pagsuporta, di ba? At yung tiwala na andyan pa din, no, doon sa mga sponsors. Ayan, sana buo pa din yung suporta, no? And hindi ko lang alam, guys, no, kasi kung dati na under pa ng Kalingap ang Rochelle, ay hindi nga ma-penetrate ang bashing, hindi ma-penetrate ang kaguluhan. How much more ngayon, no, na humiwalay na talaga yung Rochelle, magkakaroon po talaga ng rivalry or competition dito, no? But then let's hope, no, na maging okay na, guys, no? And kita ko naman si Dodong na napaka-responsable naman niya sa kanyang mga ginagawa, no? And napaka-overwhelming din yun, guys, no, para kay Dodong Ruel na pinagkakatiwalaan siya na pangunahan yung kanyang community, kasi hindi po basta-basta responsibilidad yun, no? Napakalaking obligasyon po niya yon, no, na pamunuan yung community niya, kasi alam nyo, guys, ang utak ng mga tao, yung utak ng mga supporters, kahit nakasuporta sa iyo yan, pero may mga kanya-kanyang mindset niya, may mga kanya-kanyang opinion yan, kaya minsan hirap po talaga balansihin, no? So ayan lang, no, tawag dito, tingnan natin, guys, no, na kung wala talagang magre-reaction yan, no, vlog mo, reaction mo, na kung dati sa Kalingap is scout mo, vlog mo. Ngayon, ang mangyayari ngayon sa Rochelle community, content mo, vlog mo, reaction mo, di ba? So ayan lang, guys, no, wala namang problema kung ayaw nila reaction na ng Rochelle, di ba? At least dito pa rin naman tayo manonood, di ba? At nakasuporta pa din naman tayo, di ba? Pero pagdating sa reaction, hindi mo kasi yan hindi mo pwede yan napigilan as long as naka-public, no? May mga, siguro yung mga taga-Kalingap, no, pwede nilang pigilan na wag reaksyonan. Tapos yung mga dating reactor ni Dodong Ruel, pwede nilang sabihan na bawal mag-reaction. But doon sa iba siguro na hindi sakop ng Rochelle at Kalingap, I don't think so na mapigilan ninyo, kasi hindi nyo naman masasabi yan na strike ninyo, kasi ayon sa community guidelines ng YouTube, as long as hindi ka naman nagre-re-upload ng video, di ba, hindi mo naman ginagamit yung video, like for me, pag ako nag-reaction, more on talks ako, more on brainstorming, more on real talk lang tayo dito, no, and nakapokus sa issue, wala tayong ginagamit ng mga video or picture dito. I don't think so na pasok yan or nakalabag tayo sa community guidelines sa YouTube para strike, no? Hindi mo naman po basta-basta masasabi yung pag-strike ka, kasi tinitingnan din po naman yan, no? Ina-assess din po naman yan ni YouTube kung saan ka ba banda nakalabag sa community nila, no? So ayan lang, guys, no?
tingnan natin, let's hope and pray. Pero siyempre tayo, nag-i-aim po din naman tayo ng peace and unity, no, pagdating po sa Rochelle community, no. So, hintayin natin kasi mahirap man din minsan na nag-overthink tayo, no. Mas maganda yung hintayin muna natin kung ano yung magiging resulta bago tayo magbibigay ng reaction. So, ayan lang guys, no? Sa Rochelle community, ayan, good luck. At sana ay maging maayos at maging tahimik ang community. At sana, doon sa mga taong magsasabi na suporta pa din sila, sana, no? Nandyan pa din kayo, yung totoong suporta, hindi yung sumusuporta lang dahil merong mga benefits na makukuha, di ba? So, ayan lang guys, maraming salamat sa inyo and ihabol ko lang to reaction ko kasi bukas hindi na pwedeng reaction. So, since may nagre-request sa atin, so pagbigyan natin, no? So, wala na akong maraming sasabihin pa kasi halos nasabi na ng lahat ng mga reaction, no, ng mga reactors. So, ito lang sa akin guys. Andito pa rin ako, manonood, magsusupport at mag-obserba lang kung ano talaga yung mga kung ano yung mga mangyayari pa, no? So maraming salamat and God bless everyone.